Hello, good afternoon, good morning, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig. Ang pupuntuhan natin ngayon, ako ay galing sa tatlong hospital pinuntahan ko, Una, ang Veterans. Pangalawa, ang Biluna. Pangatlo, ang Cam Aguinaldo Hospital. So, sa Aguinaldo yun. Yung Biluna, nandoon yung sa Biluna. Biluna, malapit doon sa East Avenue. Yung, naman, Veterans Memorial Medical Biluna Memorial Medical Center ay malapit sa sa North EDSA, North SM, na kung saan doon ikinulong si dating Pangulong GMA, noong panahon ni Aquino. Nakalabas lang siya. Yung nga pala, nakalabas siya nung si Duterte ang naging Pangulo. Pero mabuti si GMA ikinulong lang sa Veterans. So, ano ang update ko sa mga veterano? Usaping veterano ito, So, in details, dumating ako umaga sa Veterans Hospital, ay maasikaso naman lahat. Sa lahat talaga, wala akong comment sa pag-entertain nila kasi kompleto sila ng gamot kasi April na inubos nila yung last quarter ng 2004, Pero mayroon lang akong konting reklamo regarding do sa schedule. Pinagamot ko yung anak ko kasi parang may goiter dito sa liig. Hindi man nila masabi, so may examine, may ultrasounds. Yung ultrasound, biruin mo, sa July pa. Sa July pa. July to yata. Sabi ko, matindi naman kako schedule niyo, sir, kasi mahaba, Sabi ko, di bali, huwag kayo mag-alala kasi nga, mga inutil yung mga amo nyo. Ang akala kasi nila, ang lahat ng gusto nila mangyari, ay pwede silang masunod. Biruin mo, July, bakit nila July? Pwede nilang siksikin yun Ayaw lang nila magtrabaho ng matagalan. Gusto lang nila, siguro sa 8 hours, yung 6 hours lang magamit nila, yung 8 hours iba. Kasi imposible naman na hindi kaya yan, hindi kaya. Gawa nila ng paraan. Pag schedule, pero July, grabe naman yun. Bakit bawat isang araw tag-8 lang siguro. Kaya ganon, Pero comment ko 'yon. Pero may nakikita ako doon na kaya pang gawa nila 'yon. Kasi may mga suggestion nyo sila para hindi mapagod. Hayaan nyo mapagod yung mga nanggaling sa Mindanao, nanggaling sa ibang probinsya, pagastusin natin. Total tayo naman na dito lang. Hindi nila naranasan 'yan. Pero kung maranasan nila yan, mayroong magsasuggest na ganito, kawawa naman yung galing Mindanao. Magkano pinamasahin nila pumunta ng Manila? So, yun yung mga consideration na hindi nila nakikita. Biro mo, pag-antayin mo ngayon, ngayon? April, May, June, July. 4 na buwan mo patirahin sa Manila. Di ang ginawa na lang sana kung ganun man lang, ay doon na lang nagbayad na lang sa Manila, hindi pa sila napagod. Yun yung hindi nakikita ng veterans. Veterans, wake up! Sa Anti-Retrieve Authority ko pa lang kayo nareklamo, hindi pa sa Ombudsman, Nung nareklamo ko sa Anti-Retrieve Authority, hindi kayo mapakali. Pero huwag niyo akong galitin. Ang akin lang naman is kung may magagawa, di pag-aralan nyo. Kung walang magawa, at least you present. Kasi nga doon sa batas ng Republic Act 11032,
Once within the day requires at hindi nyo na-comply, you explain to the Filipino, to the customer. Hindi yung gawin nyo lang tanga na magiging kwa lang sila, manghuhula. Hindi ganun. Kaya nga may Republic Act 11032 eh. Part ng corruption yun eh. No? Okay. Lipat ako. Pero mayroon pa ako na nakausap. Marami ako nakausap na mga veterano na hindi pa nila natatanggap yung kanilang mga differential. 2017 pa binigay. Ano na ngayon? 2025. Almost 8 years na hindi pa nila nabibigay. Hinahanap ko kasi yan, 4.9 billion. Inilabas si Pangulong Duterte ng 2017. Hininto na lang ng 18. Tapos nagbigay uli ng 2021. Pero ngayon, nasa 4, sa aking palagay lang ha, nasa 4 billion pa. Nasaan yung pera? Saan nila nilagay? Kasi kung pinatubuan yun, naku, ang laki ng pera na yun. Biro mo 8 years, by year, sa 4 billion, ang laki nun na. Pero ang AFP, ang chief of staff, wala rin ginagawa. Kasi nga, nagreklamo nga ako doon, may kinausap nga ako doon sa loob ng opisina ng chief of staff. Alam mo, sagot nila, napakahirap yan, sir, kasi nagiging practice na yan eh. Naku, naloko na. Kultura na yan. Ay, Diyos ko. Ano ba ito? Isim, a member of armed forces. Ano? Ikukumpara ko ngayon ha. Pumunta ko ng veterans, Biluna, okay lang kasi medyo nahuli ako. Wala akong comment. Gusto ko sana subukan yung gamot. Pero wala pa. Kasi nga, last 2 weeks, galing ako doon, wala pang gamot may bigay. So, hindi pa sila nakaprocure. At the worst, pumunta na naman ako ng Camp Aguinaldo Hospital. Ano? Camp Aguinaldo Hospital. Ano? Okay yung doktor, maganda entertain niya, maganda explanation niya doon sa aking fracture dito. Hindi pala naman fracture yun, parang ugat. Pero bakit palaging ganon? Nauulit lagi pag natitrigger, nababangga. Para bang may pilay. Pero ugat lang pala yun, baka naipit. So, yun, maganda explain ng doktor. So, binigyan ako ng resita, 2 gamot. Alam mo, sagot sa akin ng pharmacy, sir, wala kami niyan. Ha? Wala kayo niyan? I-common medicine, wala kayo? Sir, kasi nga under na daw kami ng Biluna. Di na magsara na lang pala kayo. Sinabihan ko doon, dami nakarinig Magsara na lang kayo. Sabihin mo kay General Browner, isara na lang yung pharmacy ng Aguinaldo. Pero hindi naman concern ni General Browner yun Concern niya ng J1. J1 ng support group and J1 ng armed forces. So, sino man ang may kasalanan doon, pero J1 ang may kasalanan niya, bakit kamo? Itinuro na Biluna is under J1 supervision. So, ang may kasalanan doon, J1. J1, wake up! Wake up, J1! Palagay ko, junior ko na yung J1 ngayon. Baka 90 pa. Sir, J1, wake up, sir, ano? Alam niyo mga kaibigan, dahil wala naman mangyari na patalsikin si Marcos, ano? Dahil nga hindi naman tayo nagkakaisa. Kami, handa kami, pero hindi naman kayo handa. Yun yung problema. Handa kami, hindi naman kayo handa. Hindi naman kaya namin ni Supremo dalawa lang kami. Di pinagpupusasan lang kami. Now, Filipino Guerrilla Forces, may requirements sila Hindi namin kaya sagutin ang requirements nila. Baka kayo, kaya nyo sagutin ang requirements nila. Ay, pwede. Hindi namin kaya si Supremo nga, walang sweldo o walang pensyon. Mabuti nga, kumikita-kita kami sa vlog. Kung wala kaming vlog, ay manahimik talaga kami. Di ba? Kaya yung vlog sa amin, kahit papaano, nakakatulong sa amin. Ngayon, kikitain ko 15,000. At least yung 15,000, makakaikot na rin ako doon. Bigay ko 5,000 sa pamilya ko.
yung 10,000, itulong ko sa bayan. Di ba? Katapos, papatigilin niyo pagngangawa dito. Ang purpose ko ng vlogging is information. Ano yung information? Education. You educate. We will educate you in regards to situations sa bansa natin. Ano ba dapat ang gawin natin? Now, hindi nga natin mapatay si Marcos. Pero palagay ko may nabubuo eh. Pero hindi. Mayroon tayong problemang darating, yung gera sa Taiwan. Malapit tayo, so involved tayo. So Filipino Guerrilla Forces, ready rin tayo. Because the Filipino Guerrilla Forces were created, were organized for the purpose of, in case of emergency, a proxy war. Ha? Yun yung purpose ng Filipino Guerrilla Forces. Hindi kwan, anong tawag nito? May nanggulo na naman eh. Iba na naman isipin, tigil ko na. Ang hirap kasi pagka nagsasalita, daming amuyog. So, ano ba yun? Ano ba yun? So, ang ibig ko sabihin, ang Filipino Guerrilla Forces, binuo ito para kasakaling lusobin tayo ng inche, kaya natin lumaban. Because the armed forces, they cannot defend our country because they are only anong tawag nito? Nasa 10% lang sila versus 100%. Ha? Hindi nila kaya. By air, by land, by water, hindi nila kaya. Pero by land, kaya ng Pilipino. Nakaya nga ng NPA pinsan sarili nila na we are 180,000 na Filipino soldier eh. And they are only 3,000, hindi natin makula pa eh. Ganun lang yon. Gayahin natin ang sistema ng NPA. Pag lumusob ang China, gawin natin yung NPA na makasama natin. Oy, NPA, mga ginagamit rin kayo ni Franz Castro. Pinagkakitaan kayo. Ha? Turuan nyo kami sa taktika ninyo para makalaban sa China. Pero although alam ko naman yun eh. So that is the purpose of the Filipino Guerrilla Forces. Hindi para sa politika. Nagkataon lang na pinanggagago nyo ang taong bayan. Kaya kami nakialam. But the whole FGF are not involved with this kind of situation. This is only a volunteer. Kasi ang membro ng FGF, it is not only a Duterte group. Mayroong Marcos group dito sa FGF. Now, ang sinabi lang namin, kung Marcos kayo, stay put lang kayo. Pero hindi nyo alam ang pinag-uusapan. Kasi nga, kabila kayo eh. Reserve kayo in time of war. So yung mga naniniwala na pinagluluko tayo, magkaisa tayo para patalsikin si Marcos. Pero may requirements sila. So yung requirements nila, mga troll at saka mga kakampi na gusto nyo iasa sa amin lahat. Hindi. Kumilos kayo. Paano pagkilos? Ay, i-chat nyo na lang ako para ituro ko sa inyo. No? So yun lang. Magiging vanguard ako in regards to corruption sa AFP. AFP, veterans, ako ang magiging vanguard. Fight corruption. Not only for the armed forces, the whole government. Pinapasara ko na nga yung anti-retif authority. Walang silbi. Secretary Perez, resign ka na. Wala ka rin silbi. Natanong ko rin tao mo. Binawasan ka ng pondo para matulog ka na lang daw. Kasi wala ka rin ginagawa. Now, National Defense, Secretary Teodoro, number 1, top 1 sa bar. Pero, ginagamit ka lang ng hindi tapos sa bar. Ginagamit ka ng bangag. Pira-pira lang kasi. Secretary Teodoro. Mayroon na akong pending complaint sa iyo. Tatlo na, Secretary Teodoro.
Hinayaan mo na lamang kamatay ang mga pensioner, ang mga veterano. Wala kang ginawa. Inotel ka rin, Secretary Teodoro. I'm sorry for the word. Totoo lang yung sinasabi ko. You are incompetent as a being national defense in regards to pensioner. In regards to of this situation. Kasama na si General Browner. You are incompetent for dealing with corruption. Bakit? Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo, pati anak ninyo, pamilya nyo, damay sa kagaguhan ninyo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.